At sa nakaraan nating kwento, hinila ni Ban ang binti ni Salmora at biglang naalala si Henry, nagtataka siya kung kumusta na si Henry at kung ayos lang ba siya doon. Ilang saglit pa, nagkita silang muli habang nanatiling kaladkad ni Ban ang katawan ni Salmora. Nakangiti si Henry, alam niyang matatalo niya si Salmora. Ngunit, napatingin si Ban sa paligid, hinahanap ang mga kalaban, tinanong niya kung saan na ang lahat ng mga sundalo. Nag-inat si Henry ng kanyang katawan, at sagot niya, naglaho ang lahat ng kalaban, dahil matagal na din noong nagpakitang gilas siya. Pero sa mata ni Ban, kainahinala ito, hindi siya naniniwalang nasa ikatlong bilog lang na salamangkero si Henry. Binaling ni Henry ang paksa, at tinuro ang bloke ng yelo kung nasaan si Cale, at sinabi niya kay Ban na tingnan niya ang lalaking iyon. Lumapit si Ban, hinawakan ang bloke ng yelo. Tinanong niya kay Henry kung sino siya at kung bakit siya nasa itaas. Habang nakangiti si Henry, sinabi niya na siya si Lightning Cale, isang salamangkero na nasa antas ng ikalimang bilog, nahuli niyang buhay ang apat na salamangkero kabilang na si Cale. Dahil dito, agad napalingon si Ban kay Henry sa gulat, doon naalala niya ang paalala ni Henry noon, na walang matitirang mga saksi. Itinaas ni Henry ang kanyang daliri at pinitik ito. Sa ilang iglap, bumagsak sa harap niya ang tipak ng yelo kung saan nakakulong si Cale. Ginamit muli ni Henry ang kanyang mahika upang tunawin ang tipak ng yelo. Agad itong natunaw, at ngayon ay hingal na hingal si Cale habang sinusubukang huminga. Bumangon siya at kaagad na umupo, basang-basa ang katawan dahil sa natunaw na yelo. Nang mapagtanto niyang posible na ulit huminga, tiningnan niya ang bangkay malapit sa paligid. Napansin niya ang walang buhay na katawan ni Salmora, na nagpapatunay sa kanyang iniisip na tapos na ang laban. Dahil sa sitwasyon, agad na lumuhad ang salamangkerong si Cale sa harap nila Henry, yumuko siya para isuko ang sarili. Napansin ni Henry ang mabilis na pag-aanalisa ni Cale sa sitwasyon, at napatunayan niyang hindi nasayang ang mga aral na itinuro niya. Tinanong niya ang pangalan ni Cale upang mas lalo niyang maintindihan ang kamalayan nito sa nangyayari. Pagkatapos sinabi ni Henry na patay na si Salmora, si Beef, at ang mga natitirang sundalo na Viper Knights. Biglang bumagsak si Cale sa lupa at nagmakaawa na patawarin siya. Kapalit nito, gagawin raw niya ang lahat ng ipag-uutos sa kanya. Umupo si Henry sa tabi niya at nilinaw kung totoo bang handa si Cale sa kahit anong ipag-uutos. Pagkatapos, binigay ni Henry ang isang patalim sa kamay ni Cale, at iniutos na patayin nito ang sariling mga estudyante, iyon lamang daw ang paraan para siya ay mabuhay. Nanginginig ang kamay ni Cale habang hawak ang patalim, tinitigan niya ang kanyang mga estudyante at naisip na hindi niya kayang gawin ito. Ngunit sumigaw si Henry upang ipaalala sa kanya ang kasunduan, kailangan niyang sundin ang bawat utos. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naglakad si Cale papalapit sa kanyang mga estudyante, tangan ang patalim. Para patunayan, walang pag-atubiling itinaas ni Cale ang hawak na punyal para patayin ang sariling disipulo, habang papalapit na ang sandali ng pag-atake, biglang hinarang ni Henry ang patalim gamit ang kanyang espada. Sinabi ni Henry na nagkukunwari lamang si Cale na mahina, pero at least nasa tamang pag-iisip siya at alam niya kung saan siya nakatayo. Kumbinsido si Henry kaya ililigtas niya ang kanyang buhay at siya ay magiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, hawak ang espada, malinaw na nagpapahiwatig na papatayin niya ang mga estudyante, ngunit hindi sinabi ni Henry na ililigtas din niya ang kanyang mga estudyante ng buhay. Tagaktak ang pawis sa mukha. Alam ni Cale na ang mga salamangkero ay kayamanan ng imperyo, at kung malaman ng Magic Tower na siya ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito, siya ay ituturing na traidor. Hindi niya maaaring hayaan itong mangyari, kaya't nakiusap siya kay Henry na patawarin ang kanyang mga estudyante, sapagkat sumusunod lamang sila sa kanyang mga utos. Lumingon siya at tinignan si Cale, dito napagtanto ni Henry na matalino si Cale, sapat upang makita ang magiging resulta ng mga pagkilos niya. Muli, nagmakaawa si Cale para sa mga inosenteng estudyante ng Magic Tower. Ngunit pinaalala ni Henry na kanina lang ay siya mismo ang muntik nang pumatay sa kanila.
Sa kabila nito, natuwa si Henry sa walang katapusang pagiging makasarili ni Cale. Ibinaba niya ang kanyang espada sa kaluban nito at nangakong hindi niya papatayin ang mga estudyante. Pagkatapos, itinuro niya si Cale at sinabing kailangang pagbayaran nito ang mga buhay na muntik nang mawala. Yumuko si Cale at nangakong susunod sa lahat ng iuutos, kahit pa isuko ang lahat ng kanyang ari-arian o tumahol na parang aso kung gugustuhin ni Henry. Habang nangyayari ito, si Henry naman ay may hawak na Narworm, isang uri ng linta na sumisipsip ng kapangyarihang mahika. Kapag hindi ito nabigyan ng enerhiya, na-stress ito dahilan para ito ay sumabog. Kadalasan, naninirahan ang Narworm kung saan pinakamalakas ang mahika, at iyon ay sa puso. Sabi ni Henry, maniniwala siya na seryoso si Cale kung tatanggapin ito ang Narworm. Nang makita ito halatang natakot siya, ngunit wala nang nagawa si Cale kundi tanggapin ito. Nilagay ni Henry ang linta sa bandang pulso ni Cale, pumasok ang linta at nagkulay asul ang kanyang balat, lumobo at lumitaw ang mga ugat. Unti-unti itong gumapang papuntang puso niya, at nakaramdam siya ng matinding kirot. Matapos ang ilang sandali, narating na ng linta ang puso niya at agad sinipsip ang kanyang mana, dahilan para makaramdam ng sakit si Cale at maglabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Alam ni Henry na narating na ng linta ang puso ni Cale, ipinaliwanag pa niya na pinuno na ito ng sarili niyang mahika, kaya tanging siya lang ang makakapagtanggal nito o makapagbibigay ng mana sa kanya. Samantala, ramdam ni Cale ang sakit na parang pinipiga ang puso niya mula sa loob. Sinabi ni Henry na bibigyan lang siya ng mana minsan sa isang linggo at magkikita sila sa Vivaldi Town Hall. Babala ni Henry, kung hindi sisipot si Cale sa takdang oras, sasabog ang puso niya at siya ay mamamatay. Habang hawak-hawak ni Cale ang dibdib niya, napagtanto niyang malala na ang sitwasyon niya at wala talaga siyang takas. Doon sinabi ni Henry ang buong pangalan niya, na Henry Morris, at inihayag na siya na ngayon ay kasalukuyang sumusuporta sa likuran ni Count Eisen. Naguluhan at nagulat si Cale, kaya't nagtanong siya tungkol sa pangalan ni Henry para linawin ito. Sagot ni Henry, pareho lang sila ng pangalan ng dakilang salamangkero na naging guro niya. Mula rito, seryosong inalok ni Henry si Cale na pag-usapan na ang mga susunod na hakbang. Kinaumagahan, nakabalik na si Henry at Ban sa lugar ni Count Eisen, at agad nagtungo sa mansyon. Samantala, si Ban ay kinakabahan at nagtanong kung magsasalita ba si Cale ng mga impormasyon tungkol sa kanila. Paalala ni Henry, magiging maayos lang ito, dahil si Cale ang taong handang patayin ang kanyang mga estudyante para lang mabuhay. Idinagdag pa ni Henry na ngayong may Narworm na nakatanim sa katawan ni Cale, sigurado siyang hindi ito magsusumbong, kaya't hindi na kailangan pang mag-alala ni Ban. Dumating na sina Henry at Ban sa tarangkahan ng mansyon, kung saan sinalubong sila ng pinuno ng mga bantay na si Batikan, kasama ang ilang mga gwardya. Nagkatinginan si Henry at ang pinuno ng mga bantay, isang seryosong palitan ng tingin, kahit inis man, kailangan na niyang baguhin ang ugali niya kay Henry simula ngayon. Pagkatapos, sabay-sabay na nagbigay galang ang mga ito kay Henry at Ban, inilagay ang kanilang kanang kamay sa dibdib bilang saludo. Ngumiti si Henry, halatang tuwang-tuwa siya sa mainit na pagtanggap, eksaktong ganito ang inaasahan niyang mangyari. Parehong nakangiti, inaya ni Henry si Ban na pumasok na sa loob. Bago makapasok sina Henry at Ban sa loob, masigla na silang sinalubong ni Count Eisen. Gumanti ng saludo si Henry at Ban, sinabing nagbibigay sila ng galang sa Count. Hindi nag-aksaya ng oras si Count Eisen at agad na tinanong kung totoo bang nalutas na ni Henry ang problema at napatay na si Salmora. Itinuro ni Henry ang karwahe, at sagot niya, na nasa loob ng karwahe si Salmora at maaari niya itong makita kung nais itong kumpirmahin ng Count. Binuksan nila ang karwahe at nakita ni Count Eisen ang dalawang bangkay, gulat at tuwang-tuwa niyang sinabi, na talagang dinala niya ang ulo ni Salmora. Pinaliwanag ni Henry na ang lalaking katabi ni Salmora ay si Biff, ang unang pinuno ng unit ng Viper Knights. Sa sobrang saya na pahalakhak ang Count, tinapak niya si Henry sa balikat at buong sigasig na pinuri siya, pinagmamalaki ang kahusayan ni Henry.
Nagsimula na ang pista, si Count Aizen, na hindi kailanman naging marquis, ay dating laging stress at parang hindi tunay na siya. Kaya si Henry at si Ban ay nanatili sa kanyang teritoryo ng kaunti pa para magkwentuhan at patawanin siya. Hindi nagtagal, ang karamihan sa mga dumalo sa piging ay nagsimulang makatulog dahil sa alak. Habang ang iba ay nalasing at nakatulog na, naiwan si Count Aizen na natitira. Dahil lasing na, tinaas ni Count Aizen ang kanyang baso, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong talento si Henry. Tahimik na tinulak ni Henry si Ban gamit ang siko, isang senyales na oras na para umalis siya. Nagets naman agad ito ni Ban, tumayo habang hawak ang ulo, kunwaring nahihilo, pinaalam niya na naparami ang kanyang nainom, at kailangan niyang pumunta sa CR, babalik din siya kaagad pagkatapos makaraos. Umalis na si Ban, at si Henry ay tahimik na nagmasid, alam niyang tama ang takbo ng plano nila. Habang masayang nagdiriwang si Count Aizen, palihim na isinabot ni Henry ang isang badge sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Henry ang bote at mahinahong inalok na tag-ayan muli si Aizen ng alak. Tumawa ang Count at sinabing kailangan niyang tanggapin ang alok ng isang bayani gaya ni Henry, hiniling niya ang dagdag na inumin at punuin ito. Pagkabuhos ni Henry ng alak, kumislap ang badge, sobrang liwanag na hindi ito maaaring hindi mapansin ni Aizen. Napatingin ang lasing na Count at biglang sinabi na nababagay ang badge kay Henry. Malumanay na sagot ni Henry, nagpasalamat siya sa badge na binigay ng Count sa kanya. Nagawa niyang talunin ang mga kalaban na walang kinatatakutan. Pagkatapos, humarap si Henry sa sobrang lasing na Count at tinanong siya sa masayang tono, nabigyan siya ng pahintulot na magsalita tungkol sa isang bagay. Sa puntong ito, sinabi ni Count Aizen na hindi dapat nagsasalita ng ganoon si Henry, dahil kinikilala niya ito bilang isang taong may halaga. Pwede raw magsalita ng malaya si Henry kung gusto niya. Dahil dito, napangiti si Henry sa isipan niya, hindi pa rin nagbabago si Aizen, isa pa rin siyang hangal. Gayunpaman, tiniyak ni Henry sa Count na mas mataas ang posisyon ang nararapat sa kanya, at tinanong kung gusto ba nitong marinig ang plano. Humagik-gik ng tawa ang Count, natutuwa sa pagiging propesyonal ni Henry. Tinaas ang hawak na basong walang laman, tila impressed siya sa ambisyon nito at handang makinig sa plano para sa sariling pag-angat. Ngunit sinabi ni Henry na kailangang siguraduhin muna nilang matagumpay ang ikalawang pagpupulong ng akusasyon, bago nila mapag-usapan ang isyong ito. Lasing na, itinuro siya ni Aizen at nagtanong kung hindi ba siya pinagkakatiwalaan ni Henry. Sagot ni Henry, kung may mga tauhan lang sana si Aizen na kasing tapat ng sa kanya, hindi sana pumalpak ang unang pagpupulong ng akusasyon, at marahil, nasa posisyon na si Count Aizen ng marquis ngayon. Natuwa si Aizen sa ganitong pagsasalita, ngumiti ito at tinawag si Henry na matapang at mayabang. Pagkatapos, itinuro ulit si Henry at sinabing bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon, isang tsansa na maging opisyal na lingkod niya. Biglang tumayo si Henry at sumaludo, nagpasalamat siya at sinabing susundin niya ang bawat utos ng Count nang walang kabiguan. Idinagdag pa niya na sisimulan na niya agad ang paghahanda para sa ikalawang pagpupulong ng akusasyon at magbibigay ng ulat agad sa kanya sa susunod. Sa kabilang banda, sa palasyo ni Marquis Aubert, nakaupo ang Marquis sa isang dambuhalang trono sa likod ng kanyang mesa sa isang malawak na silid ng kanyang opisina. Makikita na balot siya ng pawis, hindi sa kasabikan kundi sa takot. Nagtataka siya kung bakit wala pa ring balita mula kay Salmore kahit ilang araw na ang lumipas. Lumapit siya sa malaking bintana at tiningnan ang sariling refleksyon, napaisip siya, kung si Salmore ay nahuli ni Aizen. Ngunit pagharap niya palayo, pinilit niyang kumalma, iniisip na imposibleng mangyari yun, sabi niya sa sarili. Biglang dumating ang isang utusang may dalang balita, habang hingal, ibinalita ng tagapaglingkod na si Count Aizen ay nagpatawag na naman ng ikalawang pagpupulong ng akusasyon. Nang marinig ito, tumulo ang pawis sa mukha ng Marquis, at muling nabahala. Gabing-gabi na, at tinawag na ni Emperor Silver Jackson ang lahat para sa pagpupulong sa paligid ng kanilang mahabang mesa. Habang nakaupo,
Hindi mapakali si Obert, namutla at nag-aalala kung ano na naman kaya ang pakulo ni Aizen. Nang magsalubong ang kanilang mga mata, nakangiting nakatitig si Count Aizen sa kanya, buo ang kumpiyansa. Samantalang si Marquis Obert, napakagat siya sa labi, kinakabahan sa resulta ng pagpupulong hindi alam kung kaya pa niyang malusutan ito. Sa kabilang banda, si Marquis Alfred ay nagkumpirma na nanawagan si Count Aizen para sa isa pang pagpupulong para sa akusasyon. Tumingin si Emperor Jackson kay Count Aizen, handang makinig sa kanyang sasabihin. Tumayo si Count Aizen at nagulat, may isang walang hiya sa kanilang hanay, isang taong lihim na nilalapastangan ang pangalan ng emperador. Hindi nagulat si Emperor Jackson. Sinabi niya na ang bansang ito ay puno ng mga walang hiyang hangal, at nagtanong kung sino na naman ito ngayon. Matalim ang tingin ni Aizen habang pinapukol ng sulyap si Obert. Tapos mariing sinabi sa kanyang kamahalan, walang iba kundi si Marquis Obert. Napaigik si Emperor Jackson. Bago pa man siya makapagbigay ng desisyon, iniisip na niya ang huling mga pangyayari tungkol kay Obert. Ngayong seryoso si Count Aizen sa pagpapatamba sa Marquis, hindi mapakali si Obert, kinagat niya ang labi sa tensyon. Ngunit ayaw ng emperador na basta maniwala, kaya tinanong niya, ano ang basehan ng mga paratang ni Count Aizen para sabihin niya ito. Tahimik ang buong silid, lahat ng mata ay nakatingin kay Count Aizen, habang sabik na naghihintay ang lahat sa mga susunod na ebidensyang ilalahad laban kay Obert. Kumpiyansang sinabi ni Aizen na tulad ng dati, marami siyang inihandang ebidensya sa pagkakataong ito. Humingi siya ng pahintulot mula kay Emperor Jackson para ipakita ang mga ebidensya at ipasok sa loob ng silid ng bulwagan. Kahit nakayuko, pinayagan siya ng emperador, pero halata sa boses nito na ayaw pa rin niyang maniwalang traidor si Marquis Obert sa imperyo. Matapos ipasok ang lahat ng mga bangkay sa loob ng silid, nakita nila itong lahat, at nagsimulang magpaliwanag si Count Aizen na ito ang mga katawan ng 3rd Unit Leader na si Kenir at ang mga tauhan niya ng Viper Knights. Ayon sa kanya, bago pa man maisumite ang unang pagpupulong ng akusasyon, sinubukan na ni Marquis na burahin ang mga ebidensya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga saksi mula sa mga exile, pati na rin kay Happy Bunt at mga sundalo ng imperyo. Napaisip ng malalim si Emperor Jackson, kung totoo man ito. Napatanong siya kung ibig sabihin nito ay binunot ni Obert ang kanyang espada laban sa sarili niyang kasamahan sa imperyo, lahat para maitago ang katotohanan, pero ang pinakamatinding tinamaan sa kanya ay ang ideya na ginamit ni Obert ang mga Imperial Knight para sa pansariling layunin. Ipinakita ni Aizen ang dokumentong may selyo, isang patutuo mula kay Bunt, ang hepe ng checkpoint sa Salguera. Nang makita ito, hindi na itago ni Emperor Jackson ang galit. Nanggigil siya at napatikom ang kamao sa tindi ng sama ng loob sa ginawa ni Obert. Ngunit napansin ni Aizen na tila kulang pa rin ang epekto ng mga ebidensya, at napagtanto niya na tama nga si Henry, hindi pa ito sapat. Muling tumingin ang emperador kay Obert, na tila gusto niyang marinig ang paliwanag nito. Handang-handa si Marquis Obert, nabasa na niya ang patutuo ni Bunt. Tumingin siya sa emperador at kalmado niyang sinagot, kalahati nito ay totoo at ang kalahati ay hindi. Napakunot noo ang emperador, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin na kalahati. Inilapag ni Obert ang papel, at sagot niya, matapos ang unang pagpupulong, inamin niya ang kanyang pagkukulang at ipinadala ang ibang knights para ayusin ang sitwasyon. Dagdag pa niya na hindi niya sinusubukan sirain ang anumang ebidensya para lang itama ang kanyang pagkakamali. Tahimik lang si Emperor Jackson, hindi sapat ang impormasyong yun para agad siyang humatol. Samantala, hindi na napigilan ni Count Aizen ang sarili, sigaw niya, na si Obert ang tunay na sinungaling. Habang nakatingin ang lahat sa kanya, galit na sinabi ni Count Aizen kung paano nagagawang magsinungaling ni Marquis Obert sa harap ng dakilang emperador. Pero sagot ni Obert sa malamig na tono, na baka si Aizen pa itong nagsisinungaling dahil kakaiba ang mga kinikilos niya, at tinanong kung paano niya siya nagawang sirain ng 2 beses gamit ang parehong testimonya, mga bangkay at patutuo ni Bunt. Pagkatapos matalino niyang ibinalik ang sisi kay Aizen, sa tingin niya ay kainahinala ang Count. Naguluhan si Emperor Jackson,
Habang nakatingin kay Count Aizen tinanong niya si Obert kung ang ibig ba niyang sabihin na sinasadya ni Aizen na magsinungaling para siraan siya, at halos hindi makapaniwala. Nakayukong sagot ni Obert, sa kamahalan na, oo, simulat sa pool, kinasusuklaman na siya ni Aizen, lalo na din si Marquis Alfred dahil sa kadahilanang sila ay nasa pwesto ng Marquis. Hindi na rin napigilan ni Aizen ang sarili, hinarap niya ang emperador at mariing sinabi, nililihis ni Obert ang usapan at hindi niya sinasagot ang issue. Kahit galit, kalmadong idinagdag ni Obert na ang tagapamahala ng checkpoint sa Salguera ay si Bont, na dating kasapi ni Henry Morris, na isa sa mga founding father ng imperyo. Nanlaki ang mga mata ng emperador, at muli, pinanliitan ni Obert si Aizen, at ipinahiwatig na baka may motibo ito. Nagpatuloy ang Marquis, na ngayon ay may halong takot at paghanga sa laro ng kapangyarihan. Hinarap niya si Count Aizen, at mariing sinabi na tila gusto niya siyang idiin at paalisin sa pwesto para lamang maagaw sa kanya ang titulo bilang Marquis. Hawak ang ulo, napabuntong hininga si Emperor Silver Jackson, napabulala sa kanyang isipan na sumasakit ang ulo niya sa tuwing naririnig niya ang pangalan ng mga miyembro ng Founding Fathers sa imperyo. Sa puntong yun, naalala niya ang huli nilang engkwentro ni Henry Morris, isang lalaking walang takot na inutusan siya mismo na parusahan siya kaysa makialam pa ang iba. Sa sobrang inis, napakagat si Jackson sa kanyang ngipin, naiinis talaga siya sa ganoong sitwasyon kapag naaalala niya ito. Samantala, napansin ni Obert na tama ang puntirya niya nang makitang nanginginig sa galit si Silver Jackson. Napangiti siya na ang Founding Fathers ang susi para malusutan niya ito. Tiningnan niya ang emperador ng may pananabik at sinabing seryoso ang akusasyong ito, kaya mas makabubuting hingin ang opinyon ng mga Archduke para malinawan kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Naramdaman ni Aizen ang bigat ng mga argumento ni Obert. Galit na galit siya, tinawag niyang bastos at walang hiya si Obert. Namuumuli ang kumpiyansa ni Obert, tinanong niya si Aizen kung sino siya para magsalita ng ganoon sa harap ng dakilang Emperador Jackson. Ngunit bago pa man makapagsalita si Count Aizen, pinigilan siya ng Emperador. Habang nanatiling nakataas ang kamay, aniya ng Emperador, may punto ang mga sinabi ni Obert. Dagdag pa niya, kailangan niyang alamin ang kaibuturan nito bago magpasa ng anumang paghatol. Nakangiting sumagot si Aizen, at sumasang-ayon siya sa emperador. Sinabi pa ni Aizen na ito ay isang seryosong bagay, kaya nakiusap siya sa emperador na isaalang-alang ang lahat ng ebidensya bago magpataw ng matinding parusa sa nagkasala. Nang marinig ito, biglang kumabog ang dibdib ni Obert, hindi niya alam kung anong binabalak ni Aizen. Nag-utos si Aizen sa isang tagapaglingkod na naghihintay sa labas ng bulwagan, na ipasok ito sa loob at irepresenta sa harap ng kamahalan. Parehong naguluhan sina Emperor Jackson at Marquis Obert, wala ni isa sa kanila ang may ideya kung ano ang dala ni Aizen. Ngunit may ngiti sa labi si Aizen nang sinabi niyang may dala pa siyang ebidensya. Pumasok ang mga gwardya, dala ang isang salamangkero mula sa Magic Tower na si Kale, at kasama niya ang bangkay ng ika-10 espada ng imperyo na si Salmora at si Beef. Nang makita ito, agad na tumuro si Aizen sa mga bangkay sa sahig, at sinabi sa emperador na ito ang pangalawa niyang ebidensya na kanyang inihanda. Gulat at galit ang bumalot kay Obert, hindi niya inakalang makikita niya si Salmora na patay na at halos hindi makilala. Kaharap ang Marquis, nilinaw ni Aizen na ang pangatlong bangkay ay si Beef, ang komandante ng unang unit ng Viper Knights. Nang makita ang lahat ng ito, hindi napigil ang magtanong ang emperador, kung ano ang nangyayari at bakit namatay ang ika-10 espada ng imperyo. Napangisi si Aizen, sa kanyang isipan, alam niya na nangyayari na ito ayon sa plano ni Henry, at dito naisip niya na oras na para gamitin ang salamangkero na si Kale para sa kanyang kalamangan. Agad na humarap si Aizen kay Emperor Jackson. Hawak ang kanyang dibdib na puno ng pagsisisi, sinabi niya na may nagawa siyang kasalanang hindi mapapatawad. Sa kaawa-awang tingin, idinagdag pa niya na sina Salmora at Beef, at lahat ng miyembro ng unang unit ng Viper Squad ay pinatay niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Lumuhad si Aizen, habang ipinaliwanag na wala siyang ibang pagpipilian,
Kung hindi niya ginawa yon, siya mismo ang mamamatay. Nabigla ang lahat sa kanyang pag-amin, napatingin si Marquis Aubert kay Aizen, puno ng galit at paninira. Galit na galit si Emperor Jackson, nakakuyom ang mga kamao, sumigaw, at nilinaw kung pinangunahan ni Salmora ang mga sundalo para tangkain siyang patayin. Habang nagtatago sa kanyang alas, hindi mapigilan ni Aizen ang mapangiting saglit, nakayuko pa rin habang tumatango sa mga sinabi ni Emperor Jackson. Napagtanto ni Marquis Aubert na unti-unting pinapahamak siya ni Count Aizen, kaya nagsimula siyang mag-isip kung paano sisirain ang mga sinabi nito. Tumayo siyang matatag at iginiit sa emperador, na pulos kasinungalingan ang mga sinasabi ni Aizen, ngunit sa matinding galit ng emperador, sumigaw ito, at inutusan si Aubert na tumahimik, at kapag nagsalita pa siya ulit, hindi siya magdadalawang isip na parusahan siya ng walang awa.